Hello guys! Hello! Taurus! Welcome dito sa aking channel, Taurus. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Ito ay general reading. So, expected reading to for 2025. So, tingnan natin, Taurus, kung ano yung pwedeng expected happenings or events na posibleng mangyari para sa year 2025. Okay, so same with Capricorn, awareness dito. Dito sinasabi sa'yo na kailangan mo, Taurus, na i-enjoy yung taong ito. Okay? Live in the moment. Release yourself from your past. Okay? And kailangan mong bantayan yung mga iniisip mo kasi baka maging negative na naman kung ano-ano yung maisip mo. And before you decide, before gumawa ng action, look for signs and guidance. Okay? Okay, wait lang guys, ha? Oops. Okay, Taurus. Okay, anxiety. Bakit may anxiety ka? Tingnan natin. Oh, diba? So, yun. Taurus, if ever lang meron kang ma-encounter na disappointments, anxiety or depression, or may mga hormonal imbalances ka, lalaki ka man or babae, ay dito ko share dito na huwag kang magpadalos-dalos. Okay? So, yung actions mo this year, ay dapat mo siyang pag-isipan ng 10 beses bago ka gumawa ng action. Okay? Kailangan mo daw maging matalino sa taong ito, lalo na sa decision making. Okay. Taurus. Okay. 9 of Swords. Anxiety, depression, overthinking. Nakikita ko sure dito na posibleng gano'n yung sitwasyon mo, Taurus, this year. Marami kang iniisip or marami kang iisipin. Regarding sa family, sinasabi dito na wag kang masyadong mag-isip, wag kang masyadong nakafocus sa kung ano yung gusto mo, yung kung ano yung dreams mo. Kasi dito nakikita mo yung 4 of Wands, stability and balance, foundation, strong foundation. So, pwedeng yung ibang Taurus dito, hindi sila makapag-desisyon sa taong ito kung magsisettle down na ba sila, magpapakasal na, tatanggapin yung offer na kasal, or pwedeng magpapatayo ba sila ng bahay this year, magsisimula na ba silang bumuo ng pamilya, like magkaroon ng anak. So, yun ang nakikita natin na parang pag-iisipan mo this year. Okay? Hierophant, nakikita ko na if you need someone na gustong mong makatulong sa'yo, especially sa mga decision making mo, may mga tao dito na willing na tulungan ka. May mga taong pwedeng makatulong sa'yo in case na kailangan mo ng tulong. Okay? And nakikita ko na makakatanggap ka ng offer, like assistance, protection from someone regarding sa family. Okay? Regarding sa love life or sa family life. So, sa ping trabaho, be careful kasi meron dito na Taurus na meron siyang minamanifest na parang trabaho talaga na yung parang yun yung gusto niya eh. Diba? Parang iniisip niya, eto yung tinapos ko eh, eto yung profession ko, eto yung pinag-aralan ko. Pero sa ngayon, nakikita ko, pwedeng sa first half of the year, ay hindi siya muna available para sa'yo. So, ibig sabihin yan, kailangan mo ng acceptance dito and maghintay kung ano yung available na job or career, yun doon ka muna mag-focus, okay? And wag mong ipipilit kung ano yung gusto mo this year, okay? Kasi dapat is go with the flow, alisin mo yung control. But in terms of relationship like intimate, wala ka namang masyadong issue dyan, okay? Pwedeng yung intimate relationship mo siguro nangangailangan ng pera yung mag-partner na to. Pwedeng ikaw yung isa dyan, nangangailangan kayo ng pera para sa kasal, nangangailangan kayo ng pera para sa pinaplano nyo.
Okay? Paki-comment nga sa comment section if you resonated. And nakikita ko sa'yo dito, if ever lang na hindi mo pa kaya, or if ever lang na hindi mo kaya talaga, wag mo siyang ipupush. Okay? Ipupush through. Kasi itong 5 of Swords and 8 of Cups, same energy nila. Na sinasabi dyan, if it's not working, or kung hindi ito nag-work, it's time na para i-give up. It's time na para i-let go. Mapa-relationship man, mapatrabaho, mapaplano. Kung ilang beses ka nang nagtatry, ilang beses mo nang ginawa mo na yung best mo, i-let go mo na lang. Kasi kung para sa'yo yan mismo ang lalapit sa'yo. Katrabaho man yan or relationship. Ang 7 of Cups, sinasabi sa'yo na you have so many options. Hindi mo dapat, diba, tambayan yung sitwasyon na alam mo na walang progress. Okay? And 10 of Wands, nakikita ko share dito na sobra kang busy, sobrang abala ka. Ang dami mong obligations, duties, responsibilities, obligations, and lahat. At ang 10 of Wands na to is busy ka. This year, wala kang oras para sa ibang bagay. And even yung relationship mo, posibleng mapabayaan mo na siya kasi busy ka. Lahat ng araw sa'yo, siguro occupied ka. Okay? Kasi siguro ang dami mong utang sa 2024 or marami kang kailangan i-recover. So, nakikita ko sa'yo dito na atong taong ito is recovery para sa'yo. Gagawin mo yung lahat. Gagawin mo yung lahat para makarecover ka. Gagawin mo yung lahat para matapos lahat ng obligations mo. And nakikita ko sa'yo dito na you are eager to move in, move out. Parang ganon. You're eager to release yourself from negativity, from stress, from burden, from scarcity, from poverty, lahat. Okay? Ang focus mo dito napakaganda. O, diba? Queen of Swords, 7 of Wands, gagawin mo ang lahat. Gagawin mo ang lahat. Makuha mo lang yung gusto mo. Okay? Ang Knight of Wands, nakikita ko yung excitement. Excited ka, confident ka, but make sure na pag-isipan mo muna ng mabuti. Yun nga yung sabi sir dito, huwag tayong maging aggressive. Huwag mong i-rush yung mga pangyayari this year. Okay? And King and Queen of Swords, maganda tong energy na to kasi talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha yung pangarap mo. Hindi ka titigil, nakafocus ka dun eh. Yun yung focus mo eh. Ito yung gusto ko. Ito yung salary na gusto ko. Ito yung country na gusto kong puntahan. Ito yung bahay na gusto kong ipatayo. Parang ganun yung mindset mo. Nakikita ko na isa sa mga minamanifest mo financially ay posibleng makuha mo. But be careful kasi may 7 of Swords dito. Yung 7 of Swords is either Gemini or different zodiac signs na posibleng temptation siya. So, kailangan mo munang alisin yung mga temptation sa buhay mo. And yun, nakikita ko share dito na emotionally sa loob ng trabaho or sa isang bus station, airport, posibleng makatagpo ka ng isang tao na pwedeng kikiligin ka. And ang taong ito ay posibleng makakatulong din sa'yo para sa success mo financially. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!